inano ako sir, almost 3 years, sobra 3 years pa kasi ako nag-company commander. Then, yun nga, nagpapaalam ako dati sa G1, G3 namin ng third ID. Sabi niya, wala pang papalit sa'yo. Then, nag-seek advice ako sir sa ano, sabi mag-ranger ka. So, yun sir, pinadala ako sa schooling sir, na pasama ako sa schooling ng Scout Ranger. Then, ako talaga yung O1 noon sir, ng 209 sir. Okay. Next episode. Yes sir. So, 209. Yes sir. Maaari mo bang ikwento yung next adventure mo na naman sa SR Class 209 sa test mission nyo sa Samar? Yes sir. So, maswerte kami kasi ang course director namin noon is si Lieutenant Colonel Romel Pareño. Siya yung course di ko talaga sir, na nakasama ko din sa Marawi. And alam ko din talaga yung mga naging contribution ni sir at mga naging effort niya. So, yung class, maganda sir kasi na-guide niya and pa-supervise niya ng maayos. So, ang test mission namin sir is sa Samar sir. So, ang nangyari dyan sir is dinala kami sa 8th Officers Brigade. Then, nagkaroon ng briefing sir. Although sinama kami ni course director na makinig doon sa briefing, initially na narinig ko doon is may plenum na mangyayari sir. So malakihan andyan yung national sir. And yun, nagplano sina course director kung ano ang magiging deployment ng class. So kakaiba yung ginawa ni na sir, nakita ko yung overlay. So parang pinadaan kami na isang buong class, isa ang approach. Sa ang approach din, may mga ibang section na mag-deviate doon sa main route namin. So, pinakauna doon, nung drop off kami talaga sa highway. Tapos yung aakyatin namin doon, mga cliff, ang Samar sir, dahil first time kami dyan sir, grabe pala ang igangan, tapos wala masyadong tubig, then yun nga, laging umuulan sir. So November kasi noon sir November, kaya grabe ang ulan. So pagka-drop sa amin, since ako naman talaga yung parang responsible na unang-una is dapat hindi ma-burn out yung movement para ma-hit namin yung objective sir. So talagang lahat, kasama ko yung ibang section leaders, chinaga namin na akyatin yung very steep na tawag dito, na drop-off area namin para kasi ang hindi ko na-expect na yung pag-drop-offan sa amin sir is steep ba sir, na walang mabilisan na pagpasok sa loob. And ganun talaga naman pala ang terrain ng Samar sir, ang konti lang kasi yung mga pumupunta sa bundok sir. So yun sir, mabilis lang yung kwento dyan sir, kasi pagka jump off namin, pagkaakyat namin doon sa may drop off area, naghanap kami agad ng mga ng pagtataguan. So yung bulk ng class is sinundan nila yung axis nila, habang ako sumiparate ako kasi alam ko naman na ang area kasi sir pag affected is maraming mata yan sir, maraming masa na nakaka-lookout din. Pag yun naman sir yung sa doctrine na pag may mga anniversary, grabe yung security na ini-employ din ng NPA para ma-secure na walang mangyari sir. So siguro kaya doon kami drinaf na hindi siya madaling approach sir. Then yun sir, pag nag-check ako ng map, parang napaka-imposible sir na makalapit doon sa target sir, kasi halos napapalibutan siya sir ng napapalibutan siya ng community sir, na hindi kami na ma-burn out kami pag makita kami dyan. So, ang naging titipis ko dyan, sir, is 3 kami or 4, sir. Iniiwan namin ang main body. Ang dala lang namin itak in short arm.
Bakit ka ba? Granada yung baon, sir. Short arm, maalala ko kung may short arm na dala, sir. Pero talagang iniiwan namin, sir, yung baril namin. Tapos 3 kami, sir. Mag-a-advance kami, maghanap kami ng safe na pagdalhan ng main body para hindi burn out muna. Gaano kalayo yung pag-abante nyo? Pakunti-kunti lang, sir, mga 150 meters, 200, ganun-ganun lang hanggang umabot kami doon sa may engagement area. Kasi yun nga, sir, napapalibutan siya ng mga bahay. So parang sabi ko, para mahit yan na andyan pa yung kalaban, dapat wala talagang makadetect sa amin. So isang section kami na humiwalay doon sa bark ng ano. So yan pala yung purpose doon na pina-deviate ako para ito ang mapansin. Then dapat talaga ako tawag dito, very stealth yung movement namin na hindi kami mapansin. Talagang sumut nga yung kalaban doon sa amin. Pero ang napakagandang doon na nakita namin is yung disiplina talaga ng mga nagte-training sa Ranger, kasi kahit gaano hirap yung movement namin, hindi ako nakakita ng negative na na reaction sa mga kasama ko. Yung tipong sabi ko na, 3 tayo, mag-move tayo pa forward. Iwan nyo yung baril para kung may makakita sa atin, hindi tayo mapagdaduhan na sundalo tayo. Pero may baon na granada, sir. Pero very dangerous din yun dahil... Iyon, sir. Pero ang sabi ko kung basta may mangyari, just in case, alam nyo na parang tawag dito, alam nyo kung saan nyo kami kukunin or saan tayo tatakbo. So, kaya ganun lang na, pa 100-150 meters ang namin para hindi lang masyadong malayo. Then, hanggang gumabi, sir. So, medyo umabot pa sa point, sir, na papakyatin ko yung tropa sa mga kahoy. Tapos pag-upi-upihin muna kung may tao ba na kasi may mga garden doon, sir. May mga garden, may mga isa-isang kubo na may tao ba na nagmamanman sa atin. Kasi importante ngayon, sir, na hindi kami dapat ma-detect na andyan kami, sir. Then, gumabi na, sir. Tinignan ko sa mapa, sir, is mga 1.5 na lang yung objective namin sa location namin, sir. So, iyon na yung parang sabi ko na magpagabi tayo konti kasi iyan kasi is barangay na. And, grabe naman na yung sakripisyo natin na tipid-tipirin sarili natin sa tubig. Tapos maghapang-gapang para lang hindi makita. Malapit na tayo dyan sa objective. Ayaw pa ba tayo? So, mga 6 a.m. ng gabi ng 3 November na yon, sir. Tawag dito, nag-move kami pa konti. Pero dala mo yung tropa mo o tatlo pa rin kayo? Dala ko na yung tropa ko, tapos naka full battle gear na kami, sir. Then, dahil nga bago kami sa area, talagang wala kaming picture kung ano talaga ang itsura, sir. Nung gumabi na yon, hindi namin alam na grabe pala ang kasukal yon, kabato, tapos grabe ang kawayan, sir. So, nag-forward pa rin kami. So, mga 9 p.m. na yun, sir. Ang gamit lang namin, sir, is iisa lang na NBG, sir. Tapos, tapping distance talaga, sir, na literal na tapping distance. Na nagta-tapping distance kami sa tropa para lang hindi maghiwa-hiwalay, sir. And ang hirap doon, sir, is maigangan, so, nahuhulog yung mga bato, sir. Tapos, walang buwan. NBG lang ng lead scout ang nag-guide sa amin para lang lumapit-lapit sa objective. Then, napansin ko na maingay na rin kami maglakad, sir. Although, yung mga tapak, sir, kasi makawayan. So, pag natatapakan mo yung bulok na kawayan, nag-iingay. Tapos pag may nahulog na bato, nag-iingay, sir. Tapos yung hawi-hawi namin, maingay talaga, sir. So, nag-decide ako na, sige, mag-halt muna tayo. Din check ko lang muna yung mapa. So, nung nag-check kami, talagang hindi mo makita ang mga kasama mo, sir, sa dilim. So, nag-360 kami doon, sir. Tapos pag-check ko sa mapa, mga 700 meters na, sir, yung objective sa amin.
Isa So anong goal mo nun? Ba't ka umabante ng umabante? Dahil gusto mong tirahin ng gabi? Hindi o? sir, ang goal ko doon is malampasan yung community na para hindi kami ma-burn out. Mm. Kasi iyon yung hindrance namin doon sir, na once na ma-burn out kami is wala na. Pero alam mo may aso doon. Lumayo kami, walang lumayo. pumahil. Oh, sir. Lumihis talaga kayo? Lumihis kami uli sir, oh sir. Then napunta kami sa area nga na hindi namin in-expect na parang wala pa masyadong dumadaan sir. Pero yun, ilog sir na maliit, yung creek sir. So maingay na yung lakad-lakad namin sir. So sabi ko na sige i-ano natin tapos tingnan natin kung kaya pa nating lumapit or bukas na natin lapitan. Then nag-set kami sir 360, however hindi ko talaga makita kung ano ang plastada namin at ano yung mga nasa paligid namin sir, kasi bago kami sa area tapos hindi namin ma-describe, basta grabe lang yung kahoy doon sir, tapos grabe ang kawayan, maraming tinik-tinik yung kawayan sir, tapos maigang sir. Wala kayong indicators na isa ng kalaban? Wala pa kaming indicator sir, wala kami pang nakikita kasi ang nadaanan namin na sa taas-taas niya sir is parang garden sir. So sabi ko baka usual na mga tao lang ang pupunta dito. Pero wala ka talagang makikitang ibang mga indicator sir kasi tawag dito gabing-gabi na sir and vigil na lang. So actually kahit ganyan dito yung katabi ko, hindi ko maaninag ang mukha niya sir dahil sa ano ng canopy, mga ano ng walang buwan sir, then maulan sir. So nag-set up kami sir. So ang ginawa ng tropa, parang yung may tropa kasi ako sir, ako talaga humiga na lang ako, parang umupo lang tapos nag-ano doon sa possible na next na approach sir. Umupo sir, then yung ibang tropa tinanggal nila yung poncho nila tapos inupuan na lang sir, ganun na lang. Kasi alam naman nila na anytime magmumove uli kami sir. Then maya-maya sir, may tumutunog na block tapos may flashlight sir. Oh sir, Ito dyan na lang. naman. Dyan lang sa mga 2 meters sir. Oh Lapit. sir, dyan lang. Pero hindi namin makita kung tao. Basta ang nakikita lang namin sir is yung flashlight. Yung flashlight tapos yung tunog ng bota sir na plok ganun sa tubig sir. Tapos dumadaan na sila dyan sir sa harap namin. Na nakaupo kayo? Nakaupo sir, pero mga 30 minutes pa yon sir. Kasi ibig sabihin, talagang ang gising nung time na lang na yon is ako tapos yung PNP na classmate namin. So believe din ako doon sa sa gunner ko sir na PNP si Private Rosas yun sir na katabi ko sir. Ayun na yung may mga ilaw. So sila naman, hindi naman sila exposed sa ganyan sir, sa NPA. Di sabi ko, kalaban na yan. Oh. Kasi ang dami-dami sir. Matik yun. Sir, tapos gaganyan. Sir, hindi ko na ikasa yung 60. Binulong niya sa akin na hindi niya na ikasa yung 60. Then ang worry ko din that time sir, kung bagbagan ko na ba, hindi ako nakakarinig sa mga katabi ko na sir, may kalaban. Walang nagbubulungan, 2 lang kami. So Dahil tulog yung... may possibility na tulog na rin sila or umano na sir. Kasi mga anong oras pa. kaya to? 9:30 na sir. 9:30. Malamang tulog na. Tapos sa pagod din talaga sir. So hindi ko naririnig na nagbubulungan yung kami na lang. Ang worry ko, baka pag ratratin ko, yung tropa, kami ang mag-patricide sir. Kasi dikit sir. Tapos hindi mo makita kung sinong mo. Ako hindi ko makita yung katabi ko dahil sa dilim sir. Si Patrolman Rosas, tawag dito. Tapping distance lang kami sir na Then yung tropa ko doon sir na humiga sa poncho, gumalaw. Tapos gumanon. Nagstanto yung ilaw sir. Nagstanto yung naglalakad ng mga NPA. Nadetect kayo. Ayan na. Sir, putang yan, nagstanto. Tapos sabi, patay to. 2 lang kami, hindi pa niya kasa yung sir. Hindi pa niya kasa yung 60. Although nakaumang na dyan sir. Kaso hindi niya daw naikasa sir. Kasi takot din siya na ma-recycle dahil puputok ng wala sa oras sir. Gumalaw yun sir.
Tapos, nag-istanto konti. Tapos mamaya, tuloy ulit sila lakad. Sabi ko, puta, mauubos na. Mauubos na tong tawag dito. Tong kalaban, lalakan na sila lahat. Wala pa kaming nabibigay. Yan na yan, sir. Ang problema ko na lang, sir, is paano warningan sila. Andyan na lang kasi din yung kalaban. Gaano kalapit? Estimate mo. Yan, sir, makita talaga. Tapos rinig na rig So, ko. mga more or less 3 meters. 2, sir. Halos, si ganun mo na. Ang nag-ano lang sa amin dyan, sir, is yung mga vines, mga ganun, sir, yung mga kahoy, mga shrubs na nakaharang doon, sir. Kaya talagang yan din yung isang naging dilema ko na kung raratratin ko to, baka may tendency, marami akong mapuruhan. Tapos, kung i-aiming ko, may chance na yung tropa ko is magigising, magtatanong pa. Mga ganun. Or baka kung ratratin ko, magulat yun, ba? Mag-return para kami na ang mag-anuhan, sir. Hindi, buti hindi nila kayo na flashlight. Ay, nanlapit eh. Malapit, sir. Kaso may mga ano kasi, sir, bush. So, hindi- sir. hindi ang, na ang, ano eh. ang ilaw lang talaga ang reference namin, sir, na marami Na maraming sila. ano. Oo, sir. Kasi yun lang ang nakikita. Gabi lang. Grabe, kadilim talaga, sir. Hindi ko nga makita ang mukha ni Patrolman Rosas na naghahawakan na kami, sir. Then, Pero may nakadaan na sa inyo. marami na, sir. Nakadaan na. Oo, sir. Ah, Ang ano kasi, sir, ang sabi nung briefing is 100 personalities, sir. Ang mag-plenum doon. So, ang dami ng dumaan, sir. Ang dami ng ilan ang tropa mo? Isang section? isang section, sir. So, mga 17 kami, sir. 17, ha? Ang dami nang dumaan. Parang nanghihinayang ako na sabi ko, grabe ba to? Andito na nga. Ito na nga yung hinahanap namin. Pero wala, sir. Talagang may madilim. Tapos, yun, yung time na yun is talagang nagpahinga na rin ang tropa kasi hindi ko na sila naririnig. Tapos yun, sabi ko, sige na nag-take risk ako, sir, na nag-aim ako doon sa, parang, kung ito yung ilaw, in-aim ko na medyo dito, sir, in-aim ko. Bang! Kinalabit ko na, sir. Kasana si Private Rosa. Bag. Doon ko na narinig yung tropa ko, sir. Hinaras tayo. Sabi, hindi, tayo yan. Kalaban sa harap. Sabi ko, bag. Reply din yung NPA, sir. Pero sa huli, sir, although nag-reply ang NPA, ang binabaril nila doon na side sa may high ground. So, hindi nila na pattern kung saan galing Oo, putok? sir, kung hindi nila alam. Then, umabot pa sa punto, sir, na akala nila, kakampi nila kami. Kaya nakapture ko yung isa kasi na-stylean ko, sir. Nung una, sir, nung first verse, ganyan na, sir. Patay lahat ng ilaw. Tapos marinig mo na, grabe ang takbuhan, grabe ang kung ano-ano na. Confused din sila, sir, siyempre. confused din, sir. Tapos may mga umakyat doon sa binagbagan din ng tropa, sir. Yung parang akala nila, safe dito, punta sila doon. May mga tropa din pala kami. Sabi, kalaban, basta ang kalaban yung papunta sa inyo. Bulungan pa rin talaga, sir. Hindi, tayo ang nakauna. Bag. Huwag lang kayong magpapasok sa sa area nyo. Tinap ko si Rosas. Rosas, tap mo yung kung gising na. Sabi niya, sir, gising. Sabihan mo din yung iba na i-clearing natin yung i-clearing natin kung may nadali, sir. Sabi ko, kasi malapit lang naman, sir, eh. Hindi matagal yung putukan. Mabilis lang, sir. Mabilis lang. Sir. Mga ganun, sir, pa. Maya, pagka ganyan, may gumagalaw na sa harap ko, sir. May gumagalaw na sa harap ko. Sabi ko, bakit? Rosas, ganyan ako. Tapos pag tayo na, may nakita ko yung parang silhouette. Dikit na talaga, sir. Tapos may backpack. MPA na to. Ihawakan ko yung niya. Kasi nung time na yan, sir, yung baril ko is nakaganyan lang ako. Naipit ko ba, sir? So, pag ganyan ko, akala ko nung una talaga, tropa na yung inutusan ko, sir, na pupunta na sa akin. Pero hindi eh. Pag tayo niya, may backpack siya, sir. Tapos may parang may hawak. Inawakan ko na binitawan ko yung baril ko, sir. Nawakan ko, buhatin ko siya, sir. Kasama yung backpack. So, inisip ko na, grabe pala ang lakas ko nun kasi may backpack pa yung MPA nun. Ano to, native talent mo o martial artist ka talaga? Wala naman, sir. Pero ganun naman, sir, yung sa mga igorot, sir. Hinawakan ko siya, sir. Hawak ko talaga yung buo yung baril niya, sir. So, hindi ko pa alam na AK yan. Hawak ko siya. Ganyan ko, sir. Tapos, nagsalita. Ganyan. Sabi mo, kalaban to. Tapos, nung maya-maya, naghihilaan kami nung baril niya, sir. Ayaw niya talagang bitawan, sir. Maya-maya,
Pag ganyan ko sa kanya, ang naiwan na lang backpack, sir. Mm. Hawak ko yung backpack, hawak ko yung baril. Wala na yung tao. Di sabi ko, bagbagan sa harap. Bagbagan na naman ng tropa yung tinakbuhan niya. Grabe talaga kadilim, sir. Bagbagan na naman. Tapos, huminto. Maya, may nagsalita. Sir, suko kami. Sabi, sir. Sabi ko, suko. Suko kami? Oo. Yung nakalaban mo? Oh, hindi ko pa alam, sir. Akala ko siya. Sir, suko na ako. Sabi. Suko na kami dito. Sabi. Sabi ko, saka kamudi. Parang sa Ilonggo, sir ba? Ganon ang pagkasabi niya, magsuko sila. Pero ang nakasanayan kong salita is yung Ilonggo, sir. Yung, sabi ko, saka kamudi, kaupod ni. Sabi ko, akyat ka dito, kasama to. Sabi ko, takbo din talaga siya doon sa amin. Tingnan ko, walang baril, sir ba? Paglapit niya, huliin ko agad uli siya, sir. Squad leader ka, no? Squad leader ka. Bakit AK ang baril mo? Sabi ko. Kasi AK yung nauna ko nakuha. Hindi, sir. M16 ang baril ko. Sabi ko, iba uli ito. Iba sa nahuli ko kanina. O di, gapos to. Saan yung baril mo? Iniwan ko dyan. Gapangin ko, sir. Kunin ko yung baril uli. Tapos, ilan kayo? Sir, marami kami. Andyan pa sila. Sabi niya. May pinag-iiwan nila yung baril nila dyan kasi tumakbo yung iba. So, yun, sir. Okay, kami, sir, na i-clear natin to. I-clear natin. Pero grabe talaga ang kadilim nun, sir. Pero yung perimeter namin yun, sir, dinahandahan naming clear. Hindi ko na lang na malayan, sir, na paumaga na, sir. So, that time, nakita namin na yung plinastaran pala namin, kaya walang napuruhan doon kasi creek siya, sir, na medyo high ground kami, sila mababa. And yung baril namin, pwedeng umupo lang sila, secure na sila, sir. Secure na sila. O, sir, walang matamaan. Then, may umabot pa na sa punto na yun na, granada, pasa nyo sa akin yung granada. Tapos, tanggal ko yung tape, kasi naka-tape, sir. Itatapon ko sana, pero sabi maalala ko yun si Parantar, yung tropa. Sir, huwag mong itapon, baka bumalik sa atin. Kasi, ang nga, sir, baka nga bumalik sa amin. Huwag mong itapon, sir. Ang iniisip ko naman, pag mga patsamba na kasi na dapat yung ganyan, yung mga explosive na ang tinatapon sana, sir. Kasi hindi na namin makita kung saan. So, binalik ko na lang, sir. Hindi na ako. So, although, yun lang yung accomplishment namin ng time na yun, sir. Isang capture, tapos 3 high power. Pero, sana yun, sir, kung yun uli, sa equipment. Limited man kasi, sir. Ang dala lang namin is isa lang ang MBG namin. Paano kung lahat kami is may MBG, edi siguro na walop namin lahat yan, sir. And nalimit kami sa, sir, dahil nga doon sa dilim talaga. Then, yung area na hindi namin ganun kabisado na na-confuse yung MP, nakipaghalo-halo sa amin. Then, nung pinarso namin yung clearing, nakakita kami ng mga bloodstains na lang, sir. Maraming mga bloodstains na lang kaming nakita. Then, hindi naman ako sa naghinayang, pero yun nga, sir, na kung siguro matagal nang natapos ang gera to kasi sa training pa lang, lamang na lamang tayo, sir. And paano na lang kung ma-equip pa tayo. So, yun, sir, yung sabi ko na grabe yung mga effort sa pero talagang nagre-risk ng buhay, pero dahil mga ito, simple lang ang mga ito, pero may kukento ko ito sa anak ko or sa family ko na yung mga sacrifice na ganito na may kasamang risk is parang magiging part lang ng naging contribution ko para lang ma-attain yung mission, sir. So, parang sa akin, sir, is hindi ka talaga madamot para sa serbisyo. Kasi isipin mo yun, sir, na andyan that time yung asawa mo, na dapat siya muna ini-entertain mo kasi andyan siya na binisita ka, pero parang inuna ko pa yung then ni-risk ko pa yung buhay, sir, na gano'n na. Kumpiyansa naman ako na kayang-kaya ko yan, sir. Pero yun nga, paano ko matsambahan? So, simula noon, sir, talagang sabi ko na, nung nabuntis si Mrs., sabi ko, laylo muna ako sa ganyan. Kaya ngayon, sir, ang duty ko sa G1 na lang muna, sir.
Pero SFG1. towards the end nitong ano mo, pwede bang anong tungkol sa pagsisilbi mo sa bayan and ano ka na, 11 years ago ka nag-graduate sa PMA. Ano yung masabi mo about, lalo na sa mga kabataan ngayon na gusto lang magsilbi? And then unique ka dahil ikaw lang yung 3 times nakipagbuntalan, nakipag-MMA sa Yes, sir. sa kalaban. So ano masabi mo about service to the country? Sa akin, sir, yung service talaga sa country, yung tinuturo kasi lagi sa PMA, dapat, sir, ibigay mo yung best mo para sa bayan, sir. Then, hindi ka maging, sir, selfless. And sinunod ko naman yun, sir, na pumasok ako tapos ginampanan ko yung task sa akin. So, pag gusto kasi ako kasi, sir, nakita ko talaga na kung tayo na mga kabataan, pag may ginagawa tayo siguro, lahat nagko-contribute, siguro may mapupuntahan ng mas maayos yung bansa natin, sir. So, kung titingnan kasi natin, sir, grabe yung mga nangyayari na bakit ano ba ang cause talaga. And mag-umpisa yan, sir, kung lahat is nagko-contribute. So, sa mga kabataan na papasok, kung ito man ang choice nila na profession sa sundalo, ibigay din nila lagi yung best nila. And hindi na lang naman sa sundalo yung service, sir. Meron pa naman, pero dapat laging binibigay yung best para yung country natin, sir, is maging matagumpay, sir. About military family, kasi nabanggit mo si misis mo, bumibisita sa'yo noon, tapos mission, di ba? Kailangan Yes, ako umalis. Parang, Iniiwan ko talaga yan, hindi, sir. yun nga, nangyayari talaga. Pero sa other professions kasi, hindi basta-basta nangyayari yon na iwanan mo yung pamilya mo at Yes, sir. alam niya na pag alis mo, very risky yung puntahan mo. So ano mo sa yung sacrifices naman ng military families and other families na yung very risky rin yung trabaho ng kanilang padre de pamilya? Dapat maging proud sila, sir, na ganon yung ginagawa ng husband nila, na hindi naman sa sineset aside o pina-priority yung service, pero talagang yan yung inano nila, sir, pinasok nila, sir, na tawag dito, na tungkulin. And nakaano ka talaga dyan, sir. Unang-una, yan yung pinakaunang organisasyon na alam mo yun, sir, kumupop sa'yo at kumalinga. So, dapat ibalikan mo. Kasi kami naman, sir, sa totoo lang, sa education naman, PMA din naman talaga ang nagbigay para sa amin. So, marami kami magkakapatid, sir, na pumasok sa PMA. Then, PMA naman yung nag-ano sa amin, sir. Yung nagbigay ng opportunity rin na ma-educate. Oh, sir. Yes, sir. Ilan kayo? 9 po kami, sir. Ilan yung nag-PMA? 3 po kami, sir. 3 pong magkakapatid talaga. Opo, And then si tito mo na squad leader ko is... ano po siya, kapatid po siya ng tatay ko, Oo, sir. oo. Opo, sir. And Very kind si General Gumbay. yes, sir. So, pero at least very thankful ka pala Opo, sa sir. naging education mo sa PMA and binabalik mo Opo, sir. through yung good service to the country. Yes, sir. Kasi doon naman kami nagsimula po, sir. Opo, sir. And compensated naman, sir, yung service na ginagawa. And masaya ako, sir, kasi pagdating ng panahon, may pagmamalaki ko sa anak ko po na naging ganun ang service ko, sir.